The dialogue will provide a good platform for defense ministers, military chiefs, government officials, and security experts around the world to discuss and address regional and global security challenges. Plataporma ang taunang Shangri-La Dialogue upang talakayin ang mga hamon sa seguridad sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong taon, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magbibigay ng talumpati sa pagbubukas ng naturang Premier Defense Summit ng International Institute for Strategic Studies sa Singapore sa May 31. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaasahan tatalakayin ni Pangulong Marcos sa pulong ang mga kinakaharap na hamon ng bansa sa West Philippine Sea. Paliwanag ng DFA, ito ang magandang pagkakataon upang bigyan diin ng Pilipinas ang posisyon nito sa mga nangyayari sa rehiyon, lalo na pagdating sa usapin sa seguridad. It gives a good platform for a country to actually expound and articulate its position on key issues. So it's important, it will be an important platform for us to actually also convey our positions relative to what is happening within the region and what we are advocating for. Aabot sa 40 bansa ang dadalo sa Shangri-La Dialogue na kinabibilangan ng mga head of state, mga opisyal ng gobyerno at mga eksperto. Kabilang sa pupunta sa Defense Summit ang delegasyon mula sa China. Sa sidelines ng Shangri-La Dialogue, inaasahang makakausap ni PBBM ang ilang leader ng bansa. Kasama na dito ang bagong Singaporean President na si Tharman Shanmugaratnam at si Prime Minister Lawrence Wong. Bago naman ang pagpunta sa Singapore, isasagawa ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos sa Brunei mula May 28 hanggang 29. Bilang pagtugon nito sa naging imbitasyon ni Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah. Ayon kay DFA Office of the Asian and Pacific Affairs Assistant Secretary Eileen Menjola Rao, ilang kasunduan ang inaasahang lalagdaan ng dalawang bansa. But I can inform you that the MOUs that we are working with the Bruneian side will include priority areas ranging from agriculture to food security, maritime cooperation, tourism. Sa sidelines ng state visit, makikipagpulong rin si PBBM sa ilang negosyante at haharap rin siya sa Filipino community sa Brunei. Ayon sa DFA, aabot sa 25,000 na mga Pilipino ang kasalukuyang nagtatrabaho at naninirahan sa Brunei. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.